Aba! Naku po! Halo-halo na oh. Ang gandang tignan na. Napakasarap. Ayun po ba'y nasa paligid ko? Baka nandyan lang kayo sa tabi-tabi. Dumaan na po kayo din oh. At nang matikman nyo tong aking niluto. Ay sus! Siya. Ang kawali pong ginagamit ko, malapad. Pero hindi siya mataas. Pagkatapos maglagay po tayo ng 3 kutsara ng mantika at painitin po natin. Umpisahan po muna natin sa sibuyas. Isang maliit o kahit tamtamang laki ng sibuyas, igisa po natin. Pagkatapos po ilagyan natin ng bawang, mga 5 piraso po ng bawang. Sasama ko na po itong 2 chorizo na ating hiniwa ng medyo makakapal at paiwa. Ang ginamit ko po ay 2 katamtamang laki ng smoke andouille sausages. Pero kung meron po kayong chorizo talaga, yun ang idagdag nyo. Hanggang sa magmantika, sumama po sa sibuyas at bawang natin. Hayaan po nating mangamoy, bumango. Pagkatapos po ng 2 minuto, luto-luto na po itong ating chorizo at medyo nangingitim na yung ating bawang pero ang bango na po. Sama ko na po itong ating manok. Hita po ito ng manok, tinanggalan ko ng konting taba at saka buto. Eri na po. Yan manok na hiniwa ko po ng malalaki. Lalagyan ko na po ng pamintang durog. At asin na po natin. Kalahating kutsarita ng pamintang durog at asin. Haluin po natin at baka manikit dito sa ating kasirola Hanggang sa pumula-pula po ng konti yung manok. Hindi po natin lulutuin tuluyan yung manok. Basta maisang kutsa lamang at magkaroon po ng kulay. Yung bang umitim-itim mga ibabaw. Ganun po, pero hilaw pa yung loob. Hihinaan ko po yung apoy at nasusunog na po yung bawang yan, medium heat lang po yan siya. Diretso po ang pagluluto. Ano po, medyo may kulay-kulay na yung ating manok pero hilaw na hilaw pa. Nakikita nyo may dugo-dugo pa. Lalagay ko na po itong ating carrots para lumambot na rin kasama ng ating chorizo at yung ating manok. Ito mong paprika kayo na po bahalang magtimpla. Ito po yung isang kutsaritang paprika. Ayan, para malasa. Masarap ang paprika Kung wala po kayo ni itong ating saffron may kamahalan po kasi huwag na nang lagyan. Pero importante po talaga itong saffron. Haluin po muna natin. Mahal po yung saffron. Katitik lang nun isang patak lang nun talagang napakalasa po So pag ako po nagluluto ng ganire nilalagyan ko. Mahina lang po ang apoy at nasutunog agad Basta halo lang po kayo ng halo at nang magkasama-sama yung ating ricado. Naku po, ang bango. Hilaw na hilaw pa yung manok Hindi pa po tapos yan Teka nga, mabusan na po ng isang maliit na lata ng tomato sauce. Tomato paste po dapat, wala ako Tomato sauce, okay na rin po. Kung wala naman kayo nitong tomato sauce at tomato paste subukan nyo pong maglagay ng ketchup. Ganun din po siguro ang lasa. Haluin po muna natin. Ang bango talaga Yung ilalim kudkudun nyo ng konti. Dumidikit yung ating mga ricado dun sa ilalim ng ating kawali. Idadagdag ko na po itong ating 2 gatang ng bigas. Ito'y regular na bigas ko lang po yung aking nabili sa Costco. Parang yung sinasaing natin pero meron po talagang dapat na bigas para dito sa ating paeyang ginagawa. Ito na lang gamitin natin at nang hindi na po kayo sumakit ang bangs nyo kakahanap kung ano talaga yung bomba rice na tinatawag na inilalagay din sa ating paella. Bomba rice po pangalan nun. Ito yung pangkaraniwan na lang bigas na ginagamit ko. Buhag nga ito nabili ko sa Costco. Pero ayos na po Hindi ko na po hinugasan kung may magtatanong kung gusto nyo hugasan ng bigas nyo, paliguan nyo, sabunin nyo, bahala po kayo. Pero ako hindi ko na po hinugasan. Haluin po muna natin. Yan, sama-sama na. Yan po ang tinatawag na one pan dish. Basta hayaan nyo pong sumama yung ating mga ricado dito sa ating bigas. Mamaya po hindi na natin kakalikutin yan So ngayon pa lang galawin nyo na. Itataas ko po yung apoy ulit nang medyo may kalakasan. Pagkatapos kung natatanong nyo po ito sa camera, ito po kaldo, chicken stock po ito. Pero kung wala kayo, gawin nyo yung ginawa ko. Tubig at nilagyan ko lang po ng 2 chicken cube. At pinakulo ko para magkasama-sama. Ngayon po ilalagay ko din sa paligid. Ganun lamang. At hahayaan na po nating maluto yung ating bigas sa paligid. Ganun po. Ito pong ating paella, kinakailangan po talaga medyo tutong-tutong yung ilalim, medyo buhaghag ng konti.
Hindi ko na po masyadong kinakalikot at kinakailangan po talagang mag-form ang crust sa ilalim. Medyo magiging tutong-tutong ng konti. Ganun po. Ngayon ko na lang kakalikutin. Ganyan. Para lang ma-spread evenly yung bigas. At baka naman po kasi sa isang banda maraming bigas yung konti hindi. Kasi po ganyan na natin hihahain yan. So dito pa lang ay kalikutin nyo na. Maya-maya po ilalagyan pa ulit natin ng kaldo kung sakasakaling hindi pa po luto yung bigas. Inurasan ko ha. O ngayon po, medyo kumukulo-kulo na talaga yung paligid. Ibababa ko po yung apoy sa medium, kahit na medyo low. At hayaan po nating maluto yung ating bigas ng mahina lang po ang apoy. Parang iniinin-inin lang baga. Yung iba po magtatakip, hindi ko po tatakpan. Lulutuin natin ng walang takip. Ito po yung pagkatapos ng 8 minuto. Ang gagawin ko po lalagyan ko pa ulit ng kaldo at hilaw pa po yung bigas Konti-konti lamang. Kayo na po ang tumantya. Kasi tinignan-tignan ko, tignan nyo, matigas pa yung bigas. So nilagyan ko po ulit ng kaldo sa paligid. O hayaan po muna natin maluto ulit. O ganda rin po, pagkatapos po ng 15 minuto, luto na po yung bigas natin. Ipakikita ko po sa inyo sandali yung ilalim. Pero dapat hindi kalikutin. Kinakailangan po kasi parang nagtututong-tutong. May crust po yung ilalim, ganun. Yung parang tinutungkab-tungkab nyo. At dapat po ibuhaghag talaga ang bigas katulad ng ganire. Pero luto na po yan. Isasama ko na po itong ating malalaking hipon. Malalaking hipon. Ang gagawin ko lamang tatanggalin natin yung mga antena ni Rick. Ang haba at nang hindi makasagabal pag kinakain po natin. Ito pong hipon na nabili ko. Mukha lang siyang luto kulay pink. Pero hindi pa po siya luto. Ilagay na po natin. Ganyan, sa ibabaw. At lulutuin po natin. Hindi pa rin natin tatakpan, pero kung gusto nyong takpan, kung nais nyo pong takpan at maluto agad yung inyong sugpo, bahala po kayo. Lagay na rin po natin tong ating tahong. Yung tahong po wala na po sa shell. Yan, pero luto na rin po yung tahong ni Ray. Yung hipon lang ang hindi. Kung meron po kayong puset, maglagay din po kayo ng puset. Ilagay na po natin tong ating siling pula. Yung iba po kasi sa umpisa nilalagay yung siling pula. Ayoko pong maluto ng lerot-lerot yung siling pula. Kaya sa huli ko po inilalagay. Parang steam-steam lang po ba, ganun. Ang talagang pagluluto po ni Re, hindi po tinatakpan. Dapat po ganyan hanggang sa maluto yung ating sugpo. Tatakpan ko na po ng madali na. Walang bashing Pagkatapos po ng 5 minuto, dinadali ang pagluluto ng ating sugpo. Ngayon po, lagyan na natin ng green peas, ng gisantes, para magandang tignan. Yun. Ganyan. At bago po natin ihain, lagyan po natin ng either parsley o kaya sibuyas na mura. Ito lang po meron ako, so pasensya na po Sibuyas na mura lamang. Tapos lagyan po natin ng lemon wedges, yung paligid. Para maganda. May kulay, iba't ibang kulay. Very festive. Yun. Ganun. Tapos, siyempre, pipigain yung lemon. Pagkakainin na po. Yun. Ihahain nyo po ng ganito na. Pero kung kayo po sasandok, ganito, dahan-dahan. Sa ilalim po. Pero pakikita ko lang sa inyo, haluin ko na po para makita natin kung gaano kaganda itong aking niluto. Yun. Aba. Naku po. Halo-halo na Ang gandang tignan napakasarap. Kayo po ba'y nasa paligid ko? Baka nandyan lang kayo sa tabi-tabi. Dumaan na po kayo din At nang matikman nyo tong aking niluto. Siya. Alam nyo, marami pong estilo ng paggawa ng Spanish paella. Ito po ang alam ko. Nilahukan po natin ng lamang dagat, ng manok at saka ng chorizo. Bihira lang po ako magluto nito pag may granding okasyon, may magardong pagtitipon at nahilingan. Bakit po hindi? Sana po'y maibigan nyo ang aking paella. Salamat po. Kita kits? Ron Bilaro po.